Shoutout kay Katsakino Dokusin, Jervin Chris, Juan Solege at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon, nasa finals na ang Barangay Ginebra. Gaya ng inaasahan ng karamihan, dinispatcha nila itong San Miguel Beer sa loob ng 6 na laro. At ang dahilan dyan, syempre, alam natin mahusay na coach Tim Cone. At nakita rin naman natin na talagang overmatch itong si George Gallant. Hindi kinaya itong si Tim Cone kahit ang dami niyang talented players at kulang sa tao ang Barangay Ginebra. Nagaman pa rin ang paraan. Si Jody Vance nga hindi naglaro doon sa game at itong Ginebra talaga literally isa center na ginamit dahil to si Ben Adamos naman ilang minuto lang na nandoon sa court. Kaya dito natin makikita talaga na kahit kulang sa tao ang itong si Coach Tim Cone, kaya niyang talunin itong si George Gallant. Kaya sa ngayon, itong Ginebra nasa finals na at makakaharap nila itong si Coach Chot Reyes at ang TNT Tropang Giga. Kaya ngayon yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin nitong Barangay Ginebra. As it is, pwede nating masabi na talagang itong Barangay Ginebra ngayon ay ready na for TNT. Siyempre, magiging iba ang sistema paiiralin dyan dahil ibang klaseng import itong si Ronde Hollis Jefferson kumpara dito kay AJ Anusike. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra rather, pag na tayong magulat kung gagawa sila ng paraan para kumuha ng ibang players na magagamit dahil mukhang malaki ang kinakailangang gawin itong Barangay Ginebra para makapag-match up dito sa TNT. Dahil alam natin, iba yung mga kalibre din ng players ng TNT Tropa. At itong Barangay Ginebra ngayon, huwag na tayong magulat kung sila ay humingi ng isa pang trade bago magsimula yung finals. Dahil sa tingin ko, kung itong si Jody Vance hindi makapaglalaro, aba ang laking bagay talaga niyan. Dahil alam naman natin na kaya nga kinuha ng Ginebra itong si Jody Vance dahil itong si Isaac Go matagal mawawala sa Ginebra. Ngayon, kung pati itong si Devance ay mawawala pa, aba ang laking bagay niya sa Ginebra dahil alam natin ng TNT. Of course, hindi naman sila katangkaran dahil wala dyan si Brandon Ganuelas Roser. Pero nandiyan pa rin si Poy Eram, si Kelly Williams, si Calvin Oftana. Sa tingin ko ito si Calvin Oftana magiging problema ng Ginebra dahil pag match up dito 6'7" to na power forward. At yan ang kulang ngayon sa Ginebra. Posible na si Japet Aguilar ang tumaon dito kay Oftana. Pero paano naman si Poy Eram pag yan ay pinagsabay? Kaya sa tingin ko dito ang dahilan kung bakit itong Ginebra ay talagang magkakaroon ng tinatawag natin na mga trades. Kaya ito ang masasabi natin dito sa mas malakas at masasabi natin na magiging mas matindi na lineup ng Ginebra kung sakasakali nga na gumawa sila ng trade. Maraming mga players na pwedeng kunin itong Barangay Ginebra ngayon at sa tingin ko masasabi natin dyan na itong mga nasa terra firma, sa Northport, sa Phoenix, sa Converge dyan, pwedeng kumuha Ginebra. Actually, kahit dito sa Raynor siya, pwede din na kunin ito si Luis Villegas para madagdagan yung kanilang front court. Kung titignan natin kasi parang kayang-kaya ng Ginebra ang San Miguel, pero yan ay dahil sobrang hina ng coach ng Beermen. Iba itong si Chot Reyes syempre, at iba rin ito sila Ronde Hollis Jefferson. Kaya dito matcha-challenge talaga yung lineup ng Ginebra. Kung hindi man makagawa kaagad-agad ng trade itong Ginebra, kinakailangan makarecover itong si Jody Vance para magamit nila. Kaya iyan ngayon ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra kung sino yung mga players na kanilang kukunin. Dahil ito'y kakailanganin nila para lumaban dito sa TNT Tropa. Sa linggo pa naman yung laban, so hopefully meron pang tsansa itong Barangay Ginebra na magpahinga at makarecover si Jody Vance. Pero kahit makarecover si Devance, at tingin ko gagawa ng trade itong Barangay Ginebra para ma-fortify yung kanilang lineup ngayon at magkaroon sila ng mas magandang tsansa versus dito sa TNT.